Kung meron kang 1/2 kilo na chicken dyan, tara gawin nating pang merienda. Pwede rin nating gawing pang negosyo. Kaya naman tara, samahan nyo ako mga ka-olives at tayo magsisimula na. So first mga ka-olives, meron tayo ditong 1/2 kilo na breast chicken. And meron naman akong prepare dito na mga slice na vegetable. Sisimulan natin to sa paggiling ng karne. Ilalagay na natin muna dito yung breast chicken. Pagkatapos, ilagay na rin natin yung carrot, spring onion. Ilagay na rin natin dito yung sibuyas at saka garlic. Pagkatapos, tatakpan lang natin itong mga ka-olives, then igiling lang natin to hanggang sa pumino. Pag napino na natin, pwede na natin ilagay yung isang itlog, isang sachet ng oyster sauce, susundan pa natin to ng paminta, asin, ayon sa dami na gusto nyo. At para naman hindi siya basang-basa, maglalagay din tayo dito ng all-purpose flour. Tatakpan lang natin itong mga ka-olives, din igiling lang natin to saglit. At eto na yung kanyang itsura nung magiling na lahat. So meron ako ditong nori sheet, nabili ko lang to doon sa Save More. And magsisimula na tayong mag-wrap. Ganito ko lang siya irarap mga ka-olives, pahaba lang. Tapos i-roll lang natin yan. Mas maganda nito mga ka-olives, maliit lang yung ipapalaman natin para mas mabilis siyang maluto. Tapos maluto talaga yung kanyang pinakagitna. And eto na nga siya nung matapos na, ganito kadami yung magagawa sa 1/2 kilo na chicken. And pagkatapos, ikakat na natin yan isa-isa. Depende sa cut na gusto nyo. Pero ako mas gusto ko yung sobrang liliit. So 2 kutsara ng all-purpose flour and 2 kutsara na cornstarch. 1/2 cup na tubig paghaluin. So bago natin prituhin mga ka-olives, kailangan natin dito i-dip. At dahil piprito na natin to, magpainit na tayo dito ng mantika. At dahil kumulo na, mag-start na tayo ditong magprito. I-dip lang muna natin dito, pagkatapos diretso na natin agad to prito. So sobrang dali lang naman gawin ito mga ka-olives, panigurado masusundan nyo talaga to. And napaka-healthy pa ng snacks nyo kasi homemade. Kesa yung bumili kayo dun sa mga tusok-tusok, hindi nyo pa masisigurado kung talagang malinis yung pagkagawa. Ito na yung pang second batch, medyo maliliit na yung cut. Sinadya ko talaga yan kasi mas gusto kong kainin yung maliliit. Tapos mga ka-olives, kung gusto nyo naman pang negosyo, itutuhog nyo lang to sa stick. Tapos mag-prepare lang kayo ng sauce. Ayun, pwede nyo na siyang ibenta. Para naman sa kanyang pang didip, meron ako ditong garlic chili sauce. So naglagay lang ako dito sa kawali ng 2 kutsara, tapos naglagay ko ng kaunting tubig at kaunting all-purpose flour. Mekos ko lang hanggang sa magkaroon siya ng saba. Eto na mga ka-olives, ready na pati yung ating sauce. At tingnan nyo naman yung kanyang itsura ay talaga mapaparami ka dito. At eto na, after how many years, naluto na rin at na-ready na. Kaya naman, tikiman time. Sobrang sarap pala ng ganitong merienda mga ka-olives. Talaga mapapaulit ka. Sobrang dami kong nakain. Sira na naman ang diet natin for today's video. So first time ko lang to natikman kasi hindi naman to uso dito sa lugar namin. Gaya-gaya lang tayo eh. And hindi ko ina-expect yung lasa. Sobrang sarap. Dahil napakain na naman tayo ng marami mga ka-olives, kailangan natin ng back up. Siyempre, iinom ako ng Shepo Apple Juice. At para hindi na ako mag-cravings ng kung ano-ano. Alam niyo ba mga ka-olives, mula nang ininom ko tong Shepo Apple Juice, hindi na talaga lumaki yung timbang ko. Nanatili na lang talaga siya sa 60 kg. I'm so thankful talaga dahil nakilala ko tong Shepo Apple. Sa mga benepisyo naman nito mga ka-olives, meron tong L-carnitine, glutathione. Kaya habang nagda-diet kayo, mapapag-glow din yung skin nyo. Meron din tong Garcinia cambogia na nagpipigil ng cravings nyo. Siyempre, para mas effective yung ating pagda-diet, kailangan natin tong sabayan ng pagja-jogging. Or kailangan natin mag-exercise. Pero ako, walking lang naman yung ginagawa ko kasi gusto ko lang ma-maintain yung timbang ko. And sinasabayan ko lang nitong Shepo Apple Juice.